Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lika, at nais kong simulan ang kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong. Paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon? Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natututo sa bawat hakbang ng buhay, at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dala ding mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Tahimik lang talaga ako sa opisina. Hindi ako yung madaldal o palakaibigan. Kumbaga, trabaho lang ako ng trabaho. 8 to 5. Uwi. Tulog. Paulit-ulit. Hanggang isang araw, napansin ko na lang na iba na yung paraan ng pagtingin sa akin ni boss. Hindi siya yung tipong makwento, pero nung minsang nagkasabay kami sa pantry, bigla niyang tinanong, "Kumusta ka?" Simple lang pero may bigat. May init, akala ko, ako lang ang nag-iisip. Baka naman friendly lang siya. Pero hindi simula nung araw na iyon, parang laging may tension tuwing magkausap kami. Kapag naglalakad siya sa likod ko, parang alam niyang inaamoy ko siya. Yung pabango niyang ang tapang, yung tipong masarap lang isipin kung sa'yo siya galing. Kapag napapatingin ako sa kanya, minsan nakatingin na rin siya sa akin at hindi basta-basta tingin. Yung parang may sinasabi pero hindi pwedeng sabihin. May mga araw na sabay kaming bumababa ng elevator. Tahimik pero puno ng alon sa loob. Minsan may mga tanong siyang hindi ko inaasahang maririnig mula sa isang taong may asawa. "May boyfriend ka ba?" Sabay ngiti. Hindi bastos pero malalim. Nung tinanong ko siya kung bakit niya tinanong, sabi lang niya, "Wala lang, curious lang ako." Aaminin ko, kinilig ako. Kinabahan din kasi alam kong bawal. Alam kong may mali. Pero andun ako sa moment na yun na parang gusto kong wag nang mag-isip. Yung feeling na sa wakas, may taong nakapansin. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang babae. Parang sa bawat simpleng tingin at tanong niya, unti-unti kong nakakalimutang maihangganan kami. Wala namang nangyayari sa amin. Wala pang pisikal. Pero yung laman ng utak ko gabi-gabi, siya. Kung paano siya ngumiti. Kung paano niya ako tinatapunan ng tingin. Hindi ko alam kung ako lang to o kung pareho kaming may nararamdaman na hindi dapat, pero masarap. Masarap yung pakiramdam ng may pumapansin, ng may nagmamalasakit, kahit na alam mong baka hindi totoo, o baka hindi rin magtagal. Tingin mo, mali agad kapag naramdaman mong buhay ka sa presensya ng taong alam mong hindi mo dapat mahalin. O baka naman, minsan, may mga damdaming dumarating hindi para itama, kundi para turuan ka kung hanggang saan mo kayang kontrolin ang sarili mo. Simula bata ako, hindi ako yung tipong pinipiling pakinggan. Bunso ako sa 4, pero kahit pa sabihin mong bunso ang pinakamaswerte, hindi iyon naging totoo para sa akin. Laging may mas kailangan sila, mas malakas ang boses nila, mas malaking problema nila. Ako yung laging okay lang daw. Ako yung hindi pinapansin kapag umiiyak. Ako yung palaging wag ka na lang magsalita para walang gulo. Kaya siguro nasanay na ako na hindi ako hinahanap. Nasanay na ako sa mga taong lumilipas lang sa buhay ko. Sa mga kaibigang biglang hindi na nagre-reply. Sa mga lalaking panandalian lang akong kinakausap para lang may mapaglibangan. Hanggang sa natutunan kong huwag na lang mag-expect. Natutunan kong tiisin yung lungkot kaysa ipilit ang sarili ko sa mga taong hindi naman ako kayang panindigan. Tapos dumating si boss, hindi siya perfect. Lalo na't alam kong may asawa siya. Pero sa kabila nun, siya lang yung unang tao na tumingin sa akin na parang mahalaga ako. Hindi bilang empleyado, hindi bilang gamit sa opisina, kundi bilang babae. Na parang, "Uy, andito ka pala. May halaga ka pala." At sa totoo lang, doon ako bumigay. Alam kong marami dyan ang iisipin, kasalanan mo yan, ba't ka pumatol sa may asawa? Pero paano kung sa buong buhay mo, yun lang ang pagkakataong nakaramdam ka ng init na hindi galing sa galit o sa sermon? Paano kung sa wakas, may sumilip na liwanag kahit saglit lang, sa madilim mong mundo? Hindi ko hinanap yun. Hindi ko siya nilandi. Pero nung dumating siya, hindi ko alam paano tanggihan yung isang bagay na ngayon lang dumaan sa buhay ko. Yung pagtingin, yung malasakit, yung pakiramdam na may pumipili sa'yo. Siguro nga, mali. Pero hindi lahat ng mali ay madaling iwasan kapag ang puso mo sanay nang maglakad mag-isa sa dilim. At sa wakas, may isang liwanag na kahit alam mong saglit lang, pinili mong sundan.
Kasi baka hindi na siya bumalik, ngayon naiintindihan ko kung bakit ang sarap ng bawal. Kasi madalas, yun lang yung bumibigay sa'yo ng. Simula bata ako, hindi ako yung tipong pinipiling pakinggan. Bunso ako sa 4, pero kahit pa sabihin mong bunso ang pinakamaswerte, hindi iyon naging totoo para sa akin. Laging may mas kailangan sila, mas malakas ang boses nila, mas malaking problema nila. Ako yung laging okay lang daw. Ako yung hindi pinapansin kapag umiiyak. Ako yung palaging wag ka na lang magsalita para walang gulo. Kaya siguro nasanay na ako na hindi ako hinahanap. Nasanay na ako sa mga taong lumilipas lang sa buhay ko. Sa mga kaibigang biglang hindi na nagre-reply. Sa mga lalaking panandalian lang akong kinakausap para lang may mapaglibangan. Hanggang sa natutunan kong huwag na lang mag-expect. Natutunan kong tiisin yung lungkot kaysa ipilit ang sarili ko sa mga taong hindi naman ako kayang panindigan. Tapos dumating si boss, hindi siya perfect. Lalo na't alam kong may asawa siya. Pero sa kabila nun, siya lang yung unang tao na tumingin sa akin na parang mahalaga ako. Hindi bilang empleyado, hindi bilang gamit sa opisina, kundi bilang babae. Na parang, uy, andito ka pala. May halaga ka pala. At sa totoo lang, doon ako bumigay. Alam kong marami dyan ang iisipin, kasalanan mo yan, ba't ka pumatol sa may asawa? Pero paano kung sa buong buhay mo, yun lang ang pagkakataong nakaramdam ka ng init na hindi galing sa galit o sa sermon? Paano kung sa wakas, may sumilip na liwanag kahit saglit lang, sa madilim mong mundo, hindi ko hinanap yun. Hindi ko siya nilandi. Pero nung dumating siya, hindi ko alam paano tanggihan yung isang bagay na ngayon lang dumaan sa buhay ko. Yung pagtingin, yung malasakit, yung pakiramdam na may pumipili sa'yo. Siguro nga, mali. Pero hindi lahat ng mali ay madaling iwasan kapag ang puso mo sanay nang maglakad mag-isa sa dilim. At sa wakas, may isang liwanag na kahit alam mong saglit lang, pinili mong sundan. Kasi baka hindi na siya bumalik, ngayon naiintindihan ko kung bakit ang sarap ng bawal. Kasi madalas, yun lang yung bumibigay sa'yo ng atensyong matagal mo nang kinikimkim. Nagsimula to sa maliit na pagbabago. Dati, kahit simpleng good morning niya, may laman. Yung tipong may ngiti, may sulyap, minsan may kasunod na tanong na parang concern talaga siya. Pero nitong mga nakaraang linggo, napansin kong unti-unti siyang lumalayo. Naging mas tahimik, mas diretsong magsalita, parang pilit na hindi ako tinitingnan sa mata. Noong una, inisip ko baka pagod lang siya. Stress sa trabaho. Alam kong may mga client siyang pinoproblema. Pero habang tumatagal, hindi lang stress yun. Yung mga meeting na dati pinapaupo pa niya ako malapit sa kanya, ngayon nasa kabilang dulo na ako. Yung mga simpleng tanong niya tungkol sa personal kong buhay, nawala. Napalitan ng puro trabaho lang. Hanggang sa isang araw, may lumabas na memo sa GC, confidential daw, tungkol sa inappropriate closeness between one of the managers and a junior staff. Walang pangalan. Pero tangina, ramdam ko, ako iyon. Kami iyon. Kasi pagkabasa ko ng memo, nakita ko siyang nakatingin sa akin saglit, tapos agad umiwas. Hindi niya ako kinausap buong araw. Doon nagsimulang lumamig ang lahat. Hindi lang siya, pati yung paligid ko. Yung mga office mate ko, parang iba na kong makatingin. Parang may nagkukwentuhan sa likod ko. Ramdam mo yung bigat kahit walang nagsasalita. Biglang dami ng tanong sa isip ko, may nagsumbong ba? May nakakita ba sa amin? O si boss mismo ang nagsabing itigil na namin to para linisin ang pangalan niya. Alam kong hindi naman talaga kami. Walang nangyari. Pero ang sakit pala kapag pinutol ang isang bagay na hindi naman umpisang-umpisa, pero ikaw ay nakatalina. Wala akong karapatan, pero bakit parang ako yung iniwan? Hindi ko alam kung iniwasan niya ako para protektahan ako, o para iligtas ang sarili niya. At kung totoo man na may naramdaman siya noon, bakit parang ang dali niyang burahin lahat? Ako ba yung masyadong umasa? Ako lang ba yung naka-feel ng connection na iyon? Ang hirap umasta ng normal kapag ramdam mong may tinapos na hindi mo naman alam kung kailan nagsimula. Mas masakit pala yung hindi malinaw ang simula at wakas kasi wala kang pinanghahawakang paliwanag, wala ring pasabi kung kailan ka bibitawan. Simula noong lumabas yung email, nagbago ang ihip ng hangin sa office. Hindi man malinaw ang tinutukoy, pero damang-dama ko na ako yung pinaparinggan. Hindi ako tanga. Alam kong may mga mata nang sumusunod sa bawat galaw ko, tahimik pero matalim.
Yung dating mga kasabay kong tumatawa sa pantry, biglang tahimik kapag dumadaan ako. Yung mga dati kong kakwentuhan, naiilang nang umiti, parang may gustong itanong pero pinipigilan. May isa nga sa kanila, si Kate, tinanong ako habang kunwari nag-aayos ng kape. Uy, okay ka lang ba lately? Sabay iwas ng tingin. Pero ramdam ko na hindi concern yun, kundi confirmation. Gusto niyang marinig kung may aaminin ako. Wala naman akong sinagot. Tumango lang ako, umiti ng pilit. Tapos dumiretso na lang ako sa workstation ko. Doon na rin nagsimulang magbago ang routine ko. Imbes na sumabay sa kanila mag-lunch, mas pinili kong kumain sa desk ko, nagkunwaring busy kahit ang totoo, wala na akong ganang magtrabaho. Nawalan ako ng gana sa lahat. Pati mga simpleng email parang may bigat na. Ang bawat reply, tinatansa ko na, baka mabasa na naman ng kung sino. Baka may mali na naman akong magawa, kahit wala naman talaga akong nilalabag. Pati si boss, wala na. Hindi na siya lumalapit. Hindi na rin siya tumitingin kahit magkasalubong kami sa hallway. Parang hindi kami nagkatinginan. Parang hindi siya yung unang nagbigay ng atensyon, ng dahilan para kiligin ako sa gitna ng nakakaantok na araw. Ang sakit lang isipin kung gaano kabilis magbago ang lahat dahil lang sa pakiramdam. Dati, sapat na yung mga tingin, yung mga tanong niya kung okay lang ako. Kahit sandali lang, pakiramdam ko may halaga ako. Pero ngayon, parang kasalanan pa yung naramdaman kong iyon. Parang ako na yung mali dahil hinayaan kong masaktan ako sa pagkawala ng isang bagay na hindi naman talaga dapat umpisahan, ang totoo. Hindi naman ako umiiyak gabi-gabi. Pero ang bigat ng katahimikan, lalo na pag alam mong may bumubulong sa likod mo. Hindi mo lang alam kung sino o kung ano ang sinasabi. Basta ramdam mo may nagbago. At hindi mo na alam kung paano babalik sa dati. Ganun pala yun, minsan kahit isang sulyap lang, isang pakiramdam lang, kaya nang gibain ang mundong maingat mong binuo. Gabi-gabi, habang lahat tahimik na, ako gising pa rin. Hawak yung ballpen, bukas yung notebook sa harap ko, pero minsan, isang oras na akong nakatitig lang. Pilit iniintindi kung alin ba talaga ang totoo. Totoo ba yung mga titig niya noon? Yung paunti-unting paglapit? O ako lang tong nauhaw sa kahit anong init kaya kahit kaunting atensyon, tinuring kong pagmamahal, alam kong delikado. Simula pa lang, malinaw na. May asawa siya. May anak. May buhay sa labas ng opisina. Pero bakit yung paraan ng pagtanong niya kung okay lang ako, pakiramdam ko may bigat? Bakit sa bawat ingat ka, may tila halong pag-aalala na hindi ko naririnig kahit kailan mula sa mga taong dapat mas malapit sa akin? Minsan naiisip ko, baka hindi naman talaga siya yung gusto ko. Baka yung pakiramdam lang, yung maramdaman kong may nagmamalasakit. Kasi sa buong buhay ko, bihira kong maramdaman yon. Sa pamilya ko, sanay na akong maging pangalawa, pangatlo, o minsan wala sa pila. Kaya yung kahit maliit na sulyap, kahit konting lambing, parang ilaw na sa madilim kong mundo. Pero kasalanan pa rin ba kung hinangad ko lang naman na maramdaman na importante ako? Na kahit saglit lang, parang ako yung pinili. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Hindi ko alam kung nagkamali ako sa pagbasa sa kanya, o nagkamali lang ako sa paniniwala na pwedeng maging totoo. Yung sandaling yun, kahit alam kong bawal, may mga gabi na iniisip kong baka wala talaga. Baka bored lang siya. O baka sanay lang siyang maging charming, at ako naman tong masyadong sabik sa lambing. Pero may mga gabi rin na nararamdaman kong totoo yung sandali. Kasi walang peke sa paraan ng pagtitig niya sa akin, sa katahimikan naming dalawa sa pantry habang sabay nagkakape. Walang peke sa tibok ng dibdib ko noong una niyang sinabi ang iingat ka, na may konting haplos sa balikat, kaya ito ako ngayon. Hindi sigurado. Hindi malinaw. Pero sigurado akong may naramdaman ako. At siguro, kahit wala nang susunod, sapat na minsan, kahit sandali lang, parang ako yung pinili. Hindi ko pinansin agad. Pero buong gabi, paulit-ulit ko siyang binasa. Naiisip pa rin kita minsan. Bakit minsan? Bakit hindi araw-araw? O baka nagpipigil lang siya gaya ko? Baka gusto lang niyang magparamdam, pero takot din o baka sinadyang guluhin ako? O baka hindi siya iyon? Pero bakit ganun yung pakiramdam ko? Bakit parang tinatawag ako pabalik, pagkatapos nun, mas naging matalas pandinig ko? Naaamoy ko kahit saan yung pabango niya, kahit hindi siya yun.
Sa elevator, sa coffee shop, minsan sa bagong kakilala. At kahit ayaw ko na, kahit pilit kong pinapaalala sa sarili kong tapos na, may parte pa rin sa akin na umaasa. Na baka hindi pa talaga tapos, at sa mga oras na ganito, naiisip ko, paano kung hindi talaga siya yun? Pero paano rin kung siya nga, kung ikaw yung nakatanggap ng ganong mensahe, babalik ka ba kahit alam mong delikado? Kapag ba minsan ka pa rin naaalala ng taong nakasira sa'yo, karapat-dapat pa rin ba siyang pakinggan? Hindi ko inakala na sa lahat ng lugar, sa maliit at tahimik na coffee shop pa kami magkakabanggaan. Naka-coffee run lang ako noon, gusto ko lang ng quick break. Paglingon ko, siya. Nakatayo sa pila, hawak ang wallet, pero yung mga mata niya, hindi makatingin sa akin, parang naputol yung mundo ko sa gitna ng ingay ng espresso machine. Pinilit kong maglakad papunta sa kanya, kahit yung tuhod ko nanginginig. Nang mapansin niya ako, umiti siya, yung pamilyar na ngiti na dati kong inaabangan. Pero iba na. Parang may distansyang hindi lang pisikal, kundi emosyonal. Hindi niya ako tiningnan ng diretsyo, wala akong script. Wala akong plano. Pero naramdaman kong kung hindi ko siya haharapin ngayon. Maulit na naman yung cycle sa utak ko gabi-gabi. Kaya ang sabi ko lang, okay ka lang ba? Simple. Pero ramdam ko yung tension. Saglit siyang tumango. Ikaw? Tanong niya, pero hindi pa rin kami nagkakatitigan. Doon ako sumabog, hindi sagot ko. Hindi ako okay. Kasi hindi ko alam kung ano yung totoo. Kasi parang ako lang yung nalunod, tapos ikaw, parang walang nangyari. Hindi ko sinigawan. Hindi ko rin siya tinuligsa. Pero bawat salitang lumalabas sa bibig ko, bit-bit ang bigat ng lahat ng hindi ko nasabi noon. Tahimik lang siya. Wala siyang denial. Wala ring apology. Pero yung katahimikang yun, mas malakas pa sa kahit anong salita. Ramdam kong totoo lahat. Pero ramdam ko rin na tapos na, sana kahit sandali lang, naging totoo ka. Bulong ko habang pinipilit na huwag tumulo yung luha sa harap niya. Gusto ko sanang magalit, pero ang lumabas lang ay pagod. Tumango lang siya, finally tumingin sa akin. At doon ko nakita, hindi man niya sinabi, pero may bigat din sa mga mata niya. Yung klase ng bigat na hindi mo tinutugunan kasi wala kang balak ayusin. Umalis ako bago pa siya makasagot. Kasi alam ko, kahit anong sabihin niya, hindi na rin sapat. Hindi ko na rin kailangan, pero sa paglabas ko. Kahit bitbit ko pa rin yung sakit, may laya na rin kasunod. Kasi minsan, yung katotohanan, kahit masakit, mas mabuting yakapin, kaysa habulin yung hindi naman kayang manatili. Sabihin mo nga, may halaga pa ba ang isang aminin kung alam mong hindi naman kayo magkakatuluyan sa dulo? Hindi ko nakuha yung closure na gusto ko. Hindi ko rin nakuha yung sagot na matagal kong hinanap. Pero ngayong sinusulat ko to, parang naisip ko. Baka hindi naman talaga sagot yung kailangan ko. Baka ang totoo, gusto ko lang mapakinggan, kahit ako lang ang nakikinig sa sarili ko. Pinatawad ko na siya. Kahit hindi siya humingi ng tawad. Pero higit doon, pinatawad ko na yung sarili ko. Para sa pagiging marupok. Sa paghabol sa init na hindi para sa akin. Sa pagpikit sa mga warning signs. Sa paniniwala na baka sakaling ako yung pipiliin, kahit mula pa lang, malinaw naman na hindi, ang totoo. Gusto ko lang din sanang maramdaman na karapat-dapat akong mahalin, kahit sandali lang. Na kahit sa pagitan ng mga tagong sulyap, hawak sa bewang, o pasimpleng haplos sa braso, may konting totoo. Kahit sandali lang. Kahit sa imagination lang, ngayon, mas tahimik na yung loob ko. Hindi dahil nakalimot na ako, pero dahil tinanggap ko na. Tinanggap kong minsan, may mga taong dadaan para iparamdam sa'yo kung gaano kakahina, para matutunan mong tumayo ulit ng mas matatag. Tinanggap kong minsan, hindi mo kailangang ipaglaban yung naramdaman mo, kailangan mo lang aminin, sa kapakawalan, at kung ako man ay naging sandali lang sa buhay ng isang tao, ngayon ko lang masasabi, hindi na ako galit. Kasi kahit papano, natuto akong mahalin yung sarili kong iniwan ko noon para lang sa kanya.